Inanunsyo ng National Authority for Childcare o NACC ang paglahok nito sa 2024 Panagbanga Grand Floral Float Parade. Ito ay para itaas ang kamalayan ng publiko tungkol sa NACC, legal na pag-aampon at foster care. Narito sila upang hikayatin ang mas maraming pamilya sa Cordillera Administrative Region at sa buong Pilipinas na buksan ang kanilang mga tahanan at magbigay ng pagmamahal sa mga bata na nangangailangan ng pag-aampon o pag-aalaga. So kami po ang National Authority for Childcare, ang pinakabata at pinakabagong attached agency ng DSWD. Republic Act 11642 o yung Domestic Administrative Adoption and Alternative Childcare Act. Ayon din sa ahensya, hindi basta-basta ang pag-aampon ng bata. May mga cup buildings, may mga trainings po na binibigay natin sa kanila, like the positive disciplining, mga ganun parenting, mga ganun. And even during the course na sila po ay foster parents na, continuous pa rin po yung provision natin sa kanila ng services. Ito ay may adoption process na kinakailangang sundin ng magulang na mag-aampon. Ibinahagi ni Jenny Alipio ang kanyang karanasan sa pagiging foster parent na kung saan nagpapasalamat siya na naroon ang Regional Alternative Child Care Office o RACO para tulungan at gabayan siya bilang magulang ng batang kanyang aalagaan. Marami-rami na rin po kasi akong na-experience, nakita, nabalitaan na naaabusong mga bata. So that actually motivated me to stop abuse. In my case, yung foster child ko, I actually wanted her to have a complete family. Walang problema sa pag-aampon, walang masama sa salitang ampon, dahil lahat tayo ay nabibilang sa ampon. Anak, magulang, pamilya, ordinaryo pero natatangi, saad ni Yusek Janela Ejercito Estrada para buksan ang isipan ng publiko tungkol sa stigma ng pagiging ampon. Kaya patuloy din ng National Authority for Childcare para bigyan ng halaga at makilala ang mga magulang bilang isang superhero dahil sa pagpapalaki ng anak kahit hindi nila kadugo. Sa ngalan ni Erica Janine Sibayan, Joy Ann Palawag para sa Herald Express Balita.